can move mountain. Oh, ganda. Your faith can move mountain. Sabihin nyo nga po mga kapatid, my faith can move mountains. My faith can move mountains. Yes. Amen. So, ang ating pong pananampalataya ay kaya pong pakilusin ang mga bundok. Subalit tulad nga po ng sinabi kanina sa ating pong Sunday School, mga kapatid, dapat may object yung faith natin. Kanino ba natin iniuugnay o iniuukol ang ating pananampalataya? At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Panginoong Jesus, muli po, kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng gabay, Panginoon, sa amin pong pagtalakay ng iyong mga salita. Turuan mo po ako, Panginoon, though I am not a preacher, but this time, Panginoon, I would like to preach your word sa akin pong mga kapatid, Panginoon. Lord, enlighten me and my brothers and sisters, Panginoon, na kanila nga pong lubusang maunawaan ang iyong pong mga salita. Ito ang aming samot na langit sa iyong makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, Jesus utters this shocking pronouncement to his disciples. Pakibasa po, Matthew chapter 17, verse 20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos, kasing laki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat na. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen. So, Jesus said to them, because of your unbelief, dahil sa inyong kawalan ng pananampalataya. Yan. For assuredly I say to you, sabi ng ating Panginoon, if you have faith as a mustard seed. Alam niyo ba yung mustard seed? Kung gaano kalaki? Yung buto po ng mustasa, hindi po yung mustasa alam natin. Kasi iba po yung mustard na pag doon po sa Middle East, ang mustard po, malaking kahoy. Kahoy po yun, parang shrubs, mga kapatid. So, tingnan nyo, ang buto niya napakaliit pero malaki. Ang mustard, mga kapatid. You will say to this mountain, sasabihin mo sa bundok na ito, move from here to there. And it will move. And nothing will be impossible to you. Ganda ng pangako ng Diyos. No? Nothing is impossible to you kung sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So mahalaga po yung object. Kasi lahat po tayo may paniniwala, even the atheist naniniwala. Anong paniniwala ng mga atheist? Walang Diyos. Amen. So meron silang faith. Naniniwala sila, walang Diyos. Kaya nga yung faith po kasi ay general, pag sinabi natin faith, kung ating i-generalize ang faith, paniniwala. So ang paniniwala sa pangmaramihan, maging naniniwala ka mayroong Diyos o walang Diyos, pareho po paniniwala yan. Amen. So ano pong sabi dito mga kapatid? Questions arise within us. Does this mean having faith or having enough faith we can do anything we want? Kung tayo ba ay merong sapat na pananampalataya, we can do anything we want. Magagawa ba natin ang lahat na gustuhin natin? If we believe hard enough, kung tayo po ay maniniwala ng medyo matinding paniniwala, we can accomplish miraculous achievements. Patanong po yun. Hindi po exclamation point. Patanong, makagagawa ka ba ng mga makahimalang o malahimalang gawain? Alam nyo mga kapatid, yan po ang nakikita natin ngayon, trending. Yung mga motivational speaker. Gusto nyo isa-isahin mo na? Si Brother Bo. Siya po ay motivational speaker.
Marami pa pong mga motivational speaker na nagsasabi sila, just have faith, magagawa mo. Pero hindi nila sinasabi kung kanino dapat natin iukol yung faith natin. Just believe and you'll get what you want, sabi nila. However, upon reading the context, kapag binasa po natin itong Matthew 17 na ito, mga kapatid, yung buong konteksto, yung buong chapter, makikita natin yung konteksto, kung ano nga ba talaga ang kwento, kung saan ba ito nauukol, mga kapatid. We begin to see that faith is not a magical power. Ang pananampalataya ay hindi po magic. Dahil gagamitan mo lang ng faith, naniniwala ka, kaya natin gawin lahat. Hindi pa din, mga kapatid. Hindi natin magagawa yan kung mali ang ating pinag-uukulan ng ating po pananampalataya. Make sure na ang ating faith ay nakatuon sa ating Panginoon. Alam po natin, faith comes from trusting in God and His will. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng ating pong pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, paano tayo magtitiwala sa Diyos? Kung hindi natin siya nakikilala, kung hindi natin alam ang kanyang mga karakter, ang kanyang mga pangako, at kung ano ang kanyang magagawa, at hindi kayang gawin, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Kung sinasabi na all things, lahat ng bagay, there is no impossible with God. Wala talagang imposible sa Diyos. Pero ang alam ko, hindi siya pa pwedeng sinungaling. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Dahil Diyos siya eh. Mawawala ang kanyang pagka-Diyos kung siya ay magsisinungaling. Dahil ang karakteristik po ng Diyos, He is not a man. Hindi siya tao. Bakit sinabi niya hindi siya tao? Kasi ang tao po, sinungaling. Agree ba kayo? Amen. Ang hindi mag-agree, ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling kailanman. Ako agree talaga. Agree. Nakakapagsinungaling tayo, mga kapatid. And we need to confess our sin. Take note, nilamit ko yung confess. Hindi repentance. Confess your sin. Amen. What Jesus is advocating is something far more radical. Sino ba dito ang mga radical mag-isip? Wala ba ako dito kasama? Ako po kasi pag nag-isip, radical. Iba, hindi po ako conventional po mag-isip. Pag sinabing conventional, parang pangkaraniwan po mag-isip. Kinakailangan po bilang Kristiyano, iba tayo kung mag-isip. Amen? Ina-anticipate kaagad natin, pero hindi po tayo yung, hindi pa nga nangyayari, para na tayong baka bumagyo. Kasi, hindi, malakas ang ulan. May bagyo ba? Mga kapatid, iba po yun. Then, puntahan na po natin, what it means that your faith can move mountains. Ano ba ang ibig sabihin? Na ang ating pananampalataya kaya pilusin ang mga bundok. Kung babalikan po natin ang konteksto ng ating talatang binasa, maunawaan po natin kung bakit sinabi ng ating Panginoon doon po sa Mateo 17 ang mga salitang ito, mga kapatid. Dahil kung titingnan po natin, kung nabasa po natin ang buong Matthew 17, kabababa lang ng ating Panginoon mula doon po sa tinatawag na bundok of Transfiguration, Mount of Transfiguration, na kung saan ang ating Panginoon ay nagbagong anyo. Ang kasama niya doon, si Peter, si James, at si John. Tatlo kasama niya. Pero yung tatlong ito, iniwan niya lang una. Tapos nakita siya ni Pedro.
nagbago ng anyo. At may kausap, nagliliwanag ang ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, pwede ba? Gagawa kami ng, ng tabernakulo para sa inyong tatlo. Sabi ng Panginoon sa kanila. Kung babasahin po natin, Matthew 17. Titingnan ko Matthew 17, 14 hanggang 20. Sino ba dito ang papilis magbasa? Sige po, pakibasa na lang. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus sa isang lalaki at lungkot ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko, siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, daring napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan po kayo magtigisan? Dalhin niyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat na. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen. Alam mo ang sabi ng Panginoon, kaya hindi nyo nagawa dahil maliit ang inyong pananampalataya. Sa English mga kapatid, because of your unbelief. Okay? Bilang mga Kristiyano, gaano na ba tayo katatag sa ating pananampalataya? Do our faith is big enough to move the mountains? Alam ko marami tayong mga bundok na nasa ating mga harapan. Amen? Pero ang number one na bundok, mga kapatid, yung unbelief natin. Number one yun. Diba? Lagi kang may question, kaya kaya? Kaya ko kaya yan? O diba? Magagawa ko kaya? Kaya ng Diyos. Parang pinag-aalilanganan pa natin ng Diyos, no? So mga kapatid, dito po, sinabi ng ating Panginoon, yung tunay na bundok. Yan. Maaaring isipin po natin, kasi kagagaling lang ng ating Panginoon sa bundok, baka isipin natin, ang tinutukoy ni Jesus na mountain ay yung bundok talagang pinanggalingan niya. Pero hindi po yon, mga kapatid. Ang bundok na tinutukoy ng ating Panginoon ay yung batang inaalihan ng demonyo. Yung po yun. Yung demon-possessed boy. At dito nga po mga kapatid, Jesus makes it a point that even the tiniest bit of faith, like the mustard seed, can accomplish great things. Kung meron tayong pananampalataya kasing liit lamang ng butil ng mustasa, kaya po nating gawin ang mga dakilang bagay. Amen. So ang tanong, how small is your faith? Hindi ko sinabing how big, how small, how tiny is your faith in God. Amen. Diba? Ang dami nating trial sa buhay. Na dito nga po mga kapatid, dito po natin ma-exercise yung ating faith. Amen? Kaya sabi ng ating Panginoon, di ba? Kinakailangan po exercise natin. Work out your own salvation. Sa iba po kasi, ang kahulugan nun, ito ang gagawa ng kaligtasan mo. Which is wrong interpretation. Ang tamang interpretation, yamang ikaw ay ligtas, then work out your own salvation. Tingnan niyo mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng Diyos ng katawan. Amen? Tingnan, kung upo ka lang ng upo, kain ka lang ng kain, ano kaya ang itsura ng katawan mo?
Kinakailangan ng katawan yan i-work out. Yung mga muscle, we need to work it out para maging prominente ang mga muscle natin. Amen? Amen. Yan pong ibig sabihin ng work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ka nag-work out para maligtas, kundi kaya ka nag-work out dahil ligtas ka na. Ine-exercise mo yung faith na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Lahat po tayo may faith na ibinigay ang Diyos. It is a gift from God. Hindi natin kagagawan yon. Amen? So lahat po tayo may faith, then it's up to us kung paano natin gagamitin ang faith. That is why we need to read the Bible, study what it says, then practice it para magawa nga natin ang pinagagawa ng ating Panginoon. Amen. Do we have faith in our own abilities? Meron ba tayong paniniwala sa magagawa natin? Ako po, wala. I don't believe in me. Dahil kung ako po'y naniniwala sa sarili ko, na hindi ko kailangan ng Diyos, dahil sarili ko lang naman pinaniniwalaan ko eh. Di ba? So ako po ay isang napastanan sa Diyos. But because God is in me, kaya po ako naniniwala na sa ating magagawa. Dahil kasama ko ang Diyos. At actually, hindi talaga tayo ang gagawa, kundi siya ang gumagawa sa atin. Amen? Marami po tayong dapat matutunan, mga kapatid. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5, ano sabi? Proverbs 3:5. Kaya huwag kang magtiwala kung puso at tutusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag kang mananangan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag tayong umasa sa ating mga kaunawaan. Amen. Totoo, matalino ka. Pero kung aasa ka lang sa katalinuhan mo, magiging windang ang buhay mo. Wala yan, mga kapatid. Ngayon, pakibasa na rin. Ituloy natin doon sa 2 Corinthians chapter 3, verse 4 and 5. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Amen. Woo! Praise God. Ang galing talaga ng pagkakaunawa ni Apostle Paul dito po sa mga bagay na ito patungkol sa pananampalataya. And we have such trust through Christ Lord. Meron kami pagtitiwala dahil sa pananampalataya ibinigay sa atin ng Diyos. Not that we are sufficient of ourselves. So hindi niya pinagmamalaki na kaya niyang gawin dahil sa kanyang sarili. To think of anything of us being from ourselves, but our sufficiency is from God. Amen. Ang ating kasapatan, ang aking lakas, ang aking karunungan, ang aking talento, lahat galing sa Diyos. Kaya wala po akong dapat ipagmalaki. It is God. Siya lang ang dapat natin papurihan at pasalamatan. Yan po yung totoong aral ng Bible. Kaya nga po ang tao, walang pwedeng maipagmalaki maging sa kanyang kaligtasan. It is not our own doing kung bakit po tayo naligtas. Hindi natin pinili ang Diyos. Kaya ang totoo, no one seek after God. Sabi ng Biblia, walang naghanap sa Diyos. Kaya nga nung pumarito ang ating Panginoon, hinanap niya tayo. He seek the lost. Amen? Are you lost? Yes, I am lost before. But now, no more. Because God found me. Found you. Kaya nandito kayo. Amen? So, mga kapatid, does the thing happen
or shall it cost things to do so? Though believe it and you can have it. Sounds like a good slogan. Di ba? Totoo naman yun eh. Ngayon po, mababasa mo sa mga bumper sticker ng mga sasakyan. Ano mababasa mo doon? Repent and be baptized. O kaya, God with us. O kaya, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, you can do all things if you have faith in Jesus Christ. Amen? So, conditional po yun. Magagawa mo lang kung meron kang pagtitiwala sa ating Panginoon. So, iba po kasi yung faith and trust, mga kapatid. Amen? Sa iba, parang synonymous, pero magkaiba po yun. Iba yung faith. Faith is, paniniwala. Di ba? Yung trust, pagtitiwala. Magkaiba. Naniniwala ka pero hindi ka nagtitiwala. Kasi pag sabihin, okay, personally, sasama ka ba sa akin? Gusto? Babae ako. Lalaki ka. Uy, ano ngayon? Bawal. Bakit? Wala ka bang tiwala? So, pero ang pinakamaganda halimbawa, mga kapatid, doon po sa rope walker. Ang kanyang tinawid, Niagara Falls. Alam niyo kung nasa na Niagara? Boundary ng Amerika at Canada. Meron pong malaking falls doon. Sa atin sa Pilipinas, ang pinakamataas na waterfall sa Lanao. Di ba? Lanao po. Maria Cristina Falls. Pero, itong Niagara Falls, malawak talaga. So, nagkabit sila ng cable. Meron talagang nagtatry nun. Marami na pong nagtry. Marami na rin namatay. Kasi, mahirap pong magbalanse. Ngayon, dadaan ka doon. Tuwa-tuwa yung mga tao, nakatawid eh. May hawak lang siyang pole na gano'n, pambalanse niya. Tapos nung sinabi ng lalaki, okay, naniniwala kayo, kaya ko. Oo, nakita namin, kaya naniniwala kami. Tapos isa sa mga audience, sabi niya, sakay ka sa wheelbarrow. Itutulak kita. Tatawid tayo. Alam mo yung wheelbarrow? Karumatilya. Amen. Ayoko mo. Bakit? Ayoko nga, ikaw na lang. So, ibig sabihin, wala siyang tiwala. Walang pagtitiwala. Amen. So, yan po yung sinasabi kong pagkakaiba. Kung paano po may pagkakaiba yung soul and spirit, ganun po yun. Pero sa Word of God, kaya niyang distinguish what is word, what is soul, and what is spirit. Pero sa ibang walang alam, pareho lang. Magkaiba po yun. For further information, magtanong. Pero hindi na kayo Elvin Baron, patay na yun. Magtanong na kayo sa mga elders natin. Alam mo po na yan. So, Proverbs 16 verse 9, pakibasa po. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang tao nagbabalak. Marami po tayong mga iniisip. Marami tayong plano sa buhay, pero yung plano natin, hindi natin ibinigay sa ating Panginoon. Walang nangyari sa plano. Ang plano ay mananatiling plano. But kung yung plano mo, ibigay mo sa Diyos, He will direct your step. Amen. Siya po yung magpapakilos sa iyong mga paa. So, ibig sabihin mga kapatid, yes, may plano ka. Pero, kahit anong plano mo, kung ayaw ng Diyos mangyari, hindi mangyayari. Kaya nga siya Diyos eh, siya ang dapat masunod. Amen! It is for us to plan. Hindi masamang magplano, pero idalangin mo sa Diyos ang mga plano mo at hayaan ang Diyos ang magdesisyon kung ibibigay o hindi ang plano. Amen. Yan po yung tamang pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Next po. Do we have, okay. So, who do we have faith in? Kanino ba tayo nagtitiwala? Kanino ba tayo naniniwala? Our faith must be in God. Pakibasa po, Jeremiah chapter 10 verse 12 to 13. Nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan, at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Pagkarinig sa kanyang utos, bumugong ang mga tubig sa kalangitan, napagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagagawa niyang pakislapin ang kidlat sa gitna ng ulan, at napapaihip sa hangin mula sa kopihan nito. Amen. So, yan po yung Diyos na atin po sinasampalatayan. Yun po yung Diyos na ipinapahayag ni Jeremias, Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Siya po yung gumawa ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. He established the world by His wisdom. Karunungan niya. Pasalamat po tayo, marunong yung Diyos natin. Amen? Kung hindi siya marunong na Diyos, nasaan kaya ang ating mga ilog? Baka pabaliktad pa. O, di ba? Ang butas nasa taas. Paano na lang pag umulan? Paano pag sinisipong ka? Paano ka sisinga? Naisip nyo na ba yun? Kung hindi marunong ang Diyos, nasa kaya ang kidney natin? Baka nasa paa. So, di ba? Pero nakita nyo, ang karunungan ng Diyos, lahat ng mga organs na mahahalaga, itinago sa rib cage. Naka-cage yan. Itong ribs natin, likod at harap yan. Doon nakatago ang puso mo, ang atay mo, di ba? Ang lapay, lahat. Yung liver mo, lahat nandoon, itinago talaga ng Diyos. Bakit? Mahalaga. Mahalaga ang utak ng tao. Di ba? Oo, ang ating bungo. Amen. Doon itinago ng Diyos. Para hindi mauga-uga ang utak ng tao. Ito ay napapaligiran na. O, di ba? Grabe ang Diyos. Kaya, sino may sabi na walang Diyos? Amen? Yung cycle na lang ng ulan, di ba? Isipin nyo, bakit itong ulan? Saan ang galing ang ulan? Saan ang galing ang ulan? Kasi may cycle pati. Meron po kasing cycle yan, di ba? Una muna, evaporation, di ba? Nag-i-evaporate yan. Galing sa tubig, sa mga karagatan, sa kailugan. Kaya nakakita ka ng rainbow. Ibig sabihin, may tubig sa atmosphere. Amen? Ebidensya ng may tubig. Pagka pwede ka mag-create ng sarili mong rainbow. Sino ang mga namamlansya dito? Lahat naman tayo namamlansya, di ba? Meron ba kayong pandilig sa plansya? Oh, lumabas kayo sa maaraw. Isprehan mo, makikita mo, may rainbow doon sa mga tubig na bumabagsak. Oh. Good po yun. Ang tawag doon, prism. Pag tumama ang sikat ng araw, ang kagagawa. Kaya, makikita natin, ang lights, binubuo ng maraming tunay. Pero, ang tingin lang natin, transparent. Grabe, ang hirap intindihin, pero totoo. Ang Diyos natin, napakarunong. Nothing will be impossible with God. Sabi nga po doon sa Luke 1:37, di ba sa po? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Basta sabi mo kanina, hindi siya nagsisinungaling. Siyempre, hindi katangian ng Diyos ang pagiging sinungaling. Kaya hindi siya magsisinungaling. At hindi natin siya kayang tuksuin na magsinungaling. Amen. Kasi nga po, Diyos siya. Hindi na tayo susundin. Yan po yung number one na mali sa tao. Iniisip natin, susundin tayo ng Diyos. Diba? Alam niyo mga kapatid, kahit ganun po yung mindset ko, susunod sa akin ng Diyos. Kapag ginusto ko,
Sabi kasi ng tagapagturo, ipag-pray mo sa Diyos at ibibigay bawat maibigan mo. Tama? Tama ba ako? Mababasa natin yun sa Bible. Kaya lang, wrong interpretation. Dapat pala ang hihingi natin according to His will. Ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. We don't need to summon up enough faith to do miracles. Believing hard enough or trying hard enough, our God is the one who performs mighty deeds. Ang Diyos po natin, tanging siya lamang ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na dakila at makapangyarihan. Amen. Ngayon, meron pong 3 ways na kung paano daw po natin mapapakilos ang ating mga bundok. 3 ways faith can move mountains. Number 1, have faith that Jesus will move mountains that are obstacle to your faith. Ano bang bagay na nagiging hadlang sa ating pong pananampalataya, iyan po ay bundok. So kaya po ni Jesus na kilusin yan at alisin sa ating harapan. Sometimes, one of the insurmountable obstacle of our faith is how we cling and cling to God. Pakibasa po, Psalms 32 verse 8, ano sabi? Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. So, tuturuan kita at laging papayuhan, ang sabi ng Panginoon. Ngayon ang tanong ito po, ano ba ang trato natin sa ating Panginoon? How do we treat God? Siya ba yung ating magic genie? Kuskusin natin. Pag lumas na yung genie, gumawa ka ng 3 kahilingan at ibibigay ko sa'yo. Hindi po gano'n ang Diyos. Maling-mali po ang mga itinuturo sa atin. Hindi genie ang Diyos. Sabi dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. Siya talaga ang magtuturo. Siya ang gagabay po sa atin sa daan na dapat natin lakaran. I will guide you with my eyes. So, laging nakatingin ng Diyos sa iyo. Tinitingnan ka na kung paano pumakbang ang iyong mga paa. The way you walk, tinitingnan ng Panginoon mo. So, wala talagang escape sa mata ng ating Panginoon. Walang makatatakas sa ating Panginoon. Maging ang mga iniisip natin ngayon, alam niya kung ano. Alam niya ang sasabihin mo, hindi mo pa binibigkas ang mga salita. Alam niya lang kung ano yan. Ngayon mga kapatid, ito pa. When we feel we can no longer give the faith, we turn our eyes upon Jesus. Doon po sa Hebrews 12:2, makibasa po. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So ibig sabihin lamang mga kapatid, sa buhay po natin, dumarating po ang punto na halos hindi mo na talaga kaya ang problema. We cannot keep it any longer. So kinakailangan natin, ano kaya, mag-give up na lang ako. Hirap na ako eh. Kasi, di ba, may nalito ko kanina, kung kailan pa tayo lumapit sa ating Panginoon sa kapalaging, masalimuot ang naging takbo ng buhay natin. Di ba? So ang hindi natin alam, dinadala tayo ng Panginoon sa test. Amen? Testing lang tayo. Yung testing na yon para sa atin, para sa ating kapakanan, para turuan tayo kung paano magtaga, magtiis. Amen. Kung paano natin babatahin ang hirap ng buhay. Kailanman po, hindi ipinangako ng ating Panginoong Jesus na ang buhay ng kanyang mga tagasunod ay magiging masarap. Pagkos ang pangako ng Diyos sa buhay po natin, lahat po tayo dadanas ng suffering.
Ilan lamang yung mga tagapagturo na nagsasabi nito. Pero yun ang totoo, mga kapatid. Suffering. Bakit? Yan ang aral. Di ba may kasabihan tayo? May sinasabi ang ating Panginoon. No followers, wala pong tagasunod ang hihigit pa sa kanilang Panginoon. Di ba? So tayo, hindi dapat hihigit sa ating Panginoon. Kung ang Panginoon ay nahirapan, dapat din natin ganasin ang kahirapan. Amen? Huwag po tayong magtiwala sa mundo at sa magagawa ng mundo, sa mga sinasabi ng mundo. Marami pong nahulog sa patibong ng mundo. Ang hindi nila alam, mga kapatid, ako, sabi ko nga, radikal ako kung mag-isip. Nakita ko po sa Mindanao, di ba? Ano ba yung lugar na nilindol doon? Davao de Oro? O, Jensan, okay. Sa General Santos City, nilindol. Kung nagpatayo ka ng mansyon, talagang lahat ng naipundar, lahat talaga ng pera mo, doon mo ipinundar. Kasi gusto mong ipakita na mayaman ka. Nag-iipon ka talaga. Sariling pagsisikap, hindi ka gumawa ng masama, mabuti yung ginawa mo, nakapundar ka ng mansyon. Eh tama-tama pala yung mansyon na naipundar mo, nasa gitna ng fault. Nasa fault line, mga kapatid. Siyempre, pag fault line, kumikilos yun, humihiwalay. Paano mo tatanggapin? Na yung pinagbuhusan mo ng lahat ng pagod mo, lahat ng pera mo, nandoon na lahat. Pati pagtitiwala mo, nandoon na sa isang iglap na wala. And take note, mga kapatid, ang mundong ito mawawala. Itinuturo ba yan ng mga tagapagturo? Hindi. Dahil kung iyan ay itinuturo ng mga tagapagturo, hindi sila mag-i-invest sa lupa. Amen? Mag-i-invest sila sa mga bagay na nasa langit. Susunogin ng Diyos ang lupang ito. Bakit ka nagtatayo ng ganyan? Bakit ka nagpapalaki ng mga bank account mo sa lupa? Yung account mo sa langit, ang palaki mo. Amen? Gumawa ka ng mabubuting bagay para sa ating Panginoon. Para makagawa ka ng magagandang bagay para sa Diyos, gumawa ka ng mabubuting bagay para sa iyong mga kapatid. Gumagawa ka para sa Diyos. Amen? Sabi ni Jesus Christ, whatsoever you do to the least of my brother, you do it unto me. Sabi ni Jesus Christ. Mga kapatid, kaya gumawa tayo ng mabubuting bagay sa ating mga kapatid. At yun, kung gumagawa tayo ng mabubuting bagay para sa ating mga kapatid. So, number 2 na po tayo. Have faith that the Lord can move mountains that are obstacle in your life. Marami pong hadlang. Maraming mga obstacle sa buhay po natin. Amen. Ano ba yung hadlang sa buhay mo para hindi ka makapaglingkod ng todo-todo sa ating Panginoon? Sige po, mag-mention na kayo. Ano bang alam nyo na hadlang sa buhay mo, bakit hindi ka makapaglingkod sa Diyos? Trabaho. Yes, trabaho. Number 1 yan, mga kapatid. Trabaho. Okay. So, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi po nangangahulugan na hindi na tayo magtatrabaho. Amen? Babalikan ko po yung sinabi ni Apostle Paul. Ano sabi niya? Huwag pakainin ang taong tamad. Pagtatamad-tamad ka, wala kang karapatang kumain. Amen. Diba? Ang laki-laki ng katawan mo. Asa ka pa? Sa magulang mo, ang tatanda na. Oh, di ba meron ito? May mga anak na nagpamilya na, asa pa rin sa magulang. Yan ba ang gusto ng Diyos?
Yan po yung mga obstacle sa ating buhay, mga kapatid. So kung i-elaborate po natin yan, Pao, i-ano mo, doon sa number 2. Yan. Okay. So sinasabi po sa Hebrews 11, yung pong buong Hebrews chapter 11, ang tinatalakay po doon yung mga heroes of faith. So, yung mga heroes of faith, mga kapatid, tamo ha, heroes of faith, pero wala pa noon si Jesus Christ. Napakaganda lang tanong sa akin nung isang linggo. Asa na ngayon si Brother, Andre, sasagutin ko na yung tanong mo. Paano naligtas yung mga tao bago ipinanganak ang ating Panginoon? Di ba? So, yung faith nag-proliferate, kumbaga lumaganap sa panahon po ng bagong tipan. Kasi iniutos na talaga. Pero ang hindi natin alam, bago pa ang kautusan, before the law was given to Moses, meron ng faith. Ang halimbawa nito, si Abraham. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, lumabas ka mula sa bayan ng iyong ama. Sino ba ang tatay ni Abraham? Si Terah, di ba? Lumabas siya. Dinala siya ng Panginoon sa lugar na hindi niya alam. Walang Google Map para tingnan, saan ba itong promised land na to? So, si Abraham galing po doon sa Ur. Ang Ur sa kasalukuyang panahon ay nasa bansang Iraq. So, from Iraq patungo sa Israel. Layo nun. Walang eroplano. Walang train. Hindi naman pwede magbarko kasi hindi siya yun. Diba? Maglalakad ka. O kaya sasakay ka sa kamelyo. Oh. So, by faith, sumunod si Abraham. So, meron ng faith noon. At itong Hebrews 11, isinasalaysay po doon yung mga faith ng mga tao. Kung paano sila sumampalataya sa Diyos. Although, hindi pa itinuturo yung pananampalataya, pero naniniwala na sila may Diyos. Amen! Diba? Tayo naman, kahit wala pang nagturo sa atin, naniniwala na tayo, may Diyos talaga. Amen? Kaya nung may nagturo na sa atin, naging interesante na tayo sa pagtuturo nila. O diba, pinapakinggan natin, tama ba? At ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang unang nagturo po sa akin, ang itinuro kaagad, iisa ang Diyos natin. Amen! We have only one God! Salamat po sa inyo. Amen? Dahil sila talaga ang nagturo. Meron ng isang Diyos. Wala pong tatlong persona ang isang Diyos na ito. At ang isang Diyos na ito, marami pong kapahayagan. Marami siyang manifestation. Hindi lang tatlo, ang dami. Gusto nyo isa-isahin ko? Nagpahayag siya bilang haliging apoy sa gabi. Nagpahayag siya kay Moises nung tinawag niya bilang naglalagablab na puno na hindi na uupos. Di ba? Ang daming manifestation ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko nga, hindi lang tatlo na siya yung Father. Yes, siguro 3 major manifestation. Tatlong malalaking kapahayagan ng Diyos. He is the Father in creation. Pero yung Father na yon, sino ba talaga ang lumikha ng lahat ng bagay? Hindi ba lahat ng bagay nalikha sa pamamagitan ng salita? At sino bang salita? Si Jesus. Amen. Si Jesus Christ po ang salita. Then, so, kung ang lahat ng bagay ay nilikha ng salita, ibig sabihin, si Jesus Christ ang Creator. He is the Father of creation. Then, He is the Son of redemption. Para matubos ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ang kahilingan ng kautusan, anong sabi ng kautusan? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yun na kailangan may mamatay. Pero kung ang tao lang ang mamamatay, kaya niya lang bayaran ang kanyang sarili. Di ba?
Kung ako'y mamamatay, para sa sarili ko lang yun. So, ibig sabihin, wala pong qualified sa tao. Kasi dapat, para mapatawad ang kasalanan, sinless. So, lahat ng tao nagkasala. Amen? Pero meron isang tao. Yung Diyos, nagkatawang tao. So, ibig sabihin, nasumpungan sa yung tao, hindi siya nagkasala. Kahit tinukso na, hindi nagkasala. Kaya, siya ang qualified na maging manunubos sa ating mga kasalanan. Tinubos na Jesus. Kaya siya tinawag na Son of God. Then, paano naging Holy Spirit ang ating Panginoon? Sa King James Version, wala kang mababasa Holy Spirit, Holy Ghost. So para bagang banal, naiibang multo. Kasi ang ghost sa atin, sa Tagalog, multo. Tama? Pero pinakamaganda talaga sa atin dito, Spirit. Kakaibang Espiritu, Holy Spirit. Hindi po siya si Casper, ha? The friendly ghost. Casper, hindi siya. Siya talaga ay banal na Espiritu. Banal. Naiibang Espiritu. He is a good Spirit. Kasi, isa lang ang good Diyos. Kaya, siya lang ang good Spirit. Amen? Okay. So, itong Espiritong ito ng Diyos na mabuti ay ang ama ng regeneration. Kaya po tayo na born again dahil sa Kanya. So, binigyan niya tayo ng buhay, kalakasan. So, regeneration na tayo. Then, puntahan po natin, saan ba ako? Romans 8:22. Alam natin hanggang ngayon dumarating ang sanglilikha dahil sa matinding hirap tulad ng isang nanganganak. Okay. So, alam naman natin na ang mundo ngayon ay wasak na. Nananagoy sila. Broken ang mundo. Jesus says doon po sa, sinabi ng ating Panginoon, John 16:33, ano sabi? Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Nagdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, sinabi ng ating Panginoon, di ba? May sinabi ba ang Diyos na hindi nangyayari? Sabi ng ating Panginoon, you will have tribulation sa mundo ito. Amen? Sinabi niya ba na magkakaroon kayo ng kaginawahan sa mundo ito? Wala! Pangako niya yan, tribulation, suffering. Pero anong sabi ng Panginoon? Subalit magalak niyo. I have overcome the world. Amen! So tamang pag-iisip lang mga kapatid. Oo, nahihirapan tayo. Pero sabi ng Panginoon, magala kayo na magtagumpayan na ang mundo. So kung nagtagumpay sa mundo, tayo rin magtatagumpay. Amen! Magtatagumpay tayo sa mga anak ng ating Panginoong Jesus. Amen. Job 42 verse 2, ano sabi? Alam ko ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makapipigil sa lahat ng inyong balakid. I know that you can do everything, sabi po ni Job. Sabi niya sa Diyos, alam ko kaya mong lahat gawin ang mga bagay. And that no purpose of yours can be withheld from you. Walang panukala ka na hindi masusunod, Panginoon. Amen. So kapag linano ng Diyos, gagawin niya. Amen. Romans 8:38 hanggang 39. Sapagkat natitiyak ko walang makapaghihiwalay sa akin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe. Tingnan nyo na. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other created things shall be able to separate us from the love of God. So walang bagay
na pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung walang bagay, ang kaligtasan na ibinibigay sa ng Diyos, hindi niya kailanman mabawiin. Hindi siya Diyos. Tao lang ang bumabawi. Tama? Pag nagbigay ka, hindi mo ginagamit, akin na nga lang. O, di ba? Ang Diyos po natin, pag binigyan ka na, yun na yan. Naniniwala ka ba na alam ng Diyos ang magiging wakas ng buhay? Ngayon, bakit ka pinili niyan? Dahil hanggang sa mamatay ka, dala-dala mo yan. Amen! Yan po yung faith natin. Kung bakit ibinigay ang faith, alam ng Diyos, iingatan mo yan. Amen? Oo, nadadapa ka, nababackslide ka, pero tumatayo ka at nagpapatuloy. Amen! Yan po yung patunay na anak ka namin Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 3, mga kapatid, have faith in Jesus, that Jesus can move the mountain of forgiveness. Pinakamahirap po sa lahat. Kasi minsan, ang kasalanan para sa tingin natin napakalaki. Kaya ang hirap hanapan. Tandaan po natin, si Paul, bago siya naging Saul, ano ba si Saulo? Siya lang naman po ay persecutor ng mga believer ng The Way. Lahat po nang naniniwala sa The Way, pinipersecute niya. Amen? Pero, sabi nga, walang bagay na hindi kaya ng Diyos. Kahit napakasama mo pa, kaya na niyang pagtulong. Amen? Kapag tinawag ka ng Diyos, may dahilan. Amen? Si Saul, tinawag ng Panginoon. Nung tinawag siya, binago siya. Di ba? Biglang nag-turnabout. Yun po yung repentance. Tumalikod siya sa dati niyang mga ginagawa. Dati, persecutor, ngayon, siya na ngayon ang nangunguna para palaganapin ang salita ng Diyos. Di ba? Dati persecutor, ngayon sponsor na ng Word of God. Si Paul. Pakibasa po, Psalms 103, 10-12. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingit, bagamat tayo'y may sala. Ang buhat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Gaano ba kalayo ang silangan at ang kanluran? Nasukat na ba yan ng mga scientists? Hindi. Wala silang kakailan para sukatin. Yung east to west, gaano kalawak yan? Wala. Ibig sabihin lamang, ang habag ng Panginoon, walang sukatan. Amen! Kung talagang tinawag ka ng Diyos, tatapusin niya ang takbuhin mo. Hindi ikaw ang tumatakbo. Sumusunod ka lang sa Panginoon. Yung lakas, yung desire para tumakbo, para tapusin, siya ang nagbigay. Then yung strength mo para makatakbo ka, siya pa rin ang nagbigay. Kaya, natapos nga natin, pero sa Panginoon lahat ang kapurihan. Bakit? Planado ng Diyos. Lahat may plano, mga kapatid. Tayo lang naman ang hindi nagpa-plano eh. Ang Diyos nakaplano lahat. Okay, Jesus is serious about forgiveness. Seryoso po ang Panginoon pagdating po sa kapatawaran. Mark 6:14-15, pakibasa po. Makarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay. Sige nga po, ituloy mo nga po, Sister Janeline. Kaya pala nakasulat na. Nakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya ay propeta Elias at may iba pang nagsasabi siya isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Okay, so, alam ko mali yan eh. Okay lang. Nagkamali ako. So, by human logic, it may seem impossible, but by faith, kaya po natin magpatawad.
how can we continue to grow in faith? Paano ba tayo lalago sa ating pananampalataya? Okay. Number, growing in faith is not about studying, though this can help. It is not about hardship or discipline, though this also have their place in our growth. Rather, growing in faith is growing in relationship. Gusto mong lumago ka sa iyong pananampalataya, talaguin mo ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Lalago ka sa pananampalataya sa Kanya. Hindi po sa pag-aaral yun, hindi nakukuha kahit aral ka ng aral. Kung wala ka namang relasyon sa ating Panginoon, baliwala ka. So napakaganda nga ang relasyon natin sa Jose. Siya ang ating Ama, tayo ang Kanyang mga anak. Amen. Kaya nga pag humihingi tayo, pag nananalangin tayo, Ama ko. Hindi naman pwede tumawag yung mga taga-sanlibutan na Ama. Sabi ng Panginoon, hoy, tumigil ka. Hindi kita kilala. Hindi kita anak. Ang tatay nyo, si Satanas. Amen. Dalawang uri lang ang tao sa mundo. Isang anak ng Diyos, isang anak ni Satanas. Ang anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Ang anak ni Satanas, nagnanakaw, pumapatay, maninira. Ang anak ng Diyos, bumubuhay. May aayos. Amen? Mga kapatid, the greatest scandal of the universe is this. Alam niyo ba, may pinakamalaking skandalong ginawa ang ating Panginoon sa mundo nito? Alam niyo yun? The greatest scandal na ginawa ng ating Panginoon. Siya yung nilikha, nakigaya sa mga nilikha niya. Siya yung lumikha. He is the creator, pero nakipareho sa creation. The all-power God naging, the all-powerful God naging kaibigan ng mga tao. Di ba? Nakipagkaibigan siya sa mga tao. At dito pa, tinawag niya ang mga tao kanyang mga anak. Grabe, no? Yun yung malaking iskandalo. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nakikita, nagpakita, nakigaya sa mga tao, nakiupo sa mga nakaupo, nakilakad sa mga lumalakad, nakitangis sa mga nahihirapan. Amen? Nakitulad sa tao. Malaking iskandalo ito. Diyos ka, bumaba ka sa lupa. Hindi matanggap ng ibang mga tagapangaral yan. Lalo na ng mga iglesia ni Manalo. Hindi sila naniniwala na si Jesus, Diyos. Dahil imposible na ang Diyos magbago. Kasi pinaniniwalaan nila, God is immutable. Hindi nagbabago. Ang hindi nila naintindihan, hindi nagbabago ang pagka-Diyos. Kahit siya tao na natiling Diyos. May tao bang kayang lumakad sa ibabaw ng tubig? May tao bang kayang bumuhay ng patay? Kung ordinary tao lang ang natin. Mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo, naniniwala kay Cristo bilang Diyos. Yan totoo yung Judge Jesus Christ. Kasi paano mo kung masasabi si Jesus ay Diyos? Kung hindi ka na si Jesus ay totoong Diyos kung hindi ka nagbasa ng Biblia. Na ang tagapagturo mo ang banal na Espiritu. Pero kung ang tagapagturo mo ay ang ministro mo o ang pastor mo lang, sa kanya, kaya nga sabi ko sa mga tinuturuan ko, huwag kayong umasa lang sa akin. Lahat ng sinasabi ko, konsultahin nyo sa Scripture kung tama. Katulad ni Pablo, sabi niya sa mga taga-Korinto, gayahin ninyo ang mga taga-Berea. Pag nagtuturo si Pablo, tinitingnan ang mga taga-Berea. Tama po sinabi nito. Nasa Bible pa. Nasa Scripture pa. Wala pa naman palang Bible na. Nasa Scripture pa. Ang binabasihan, lumang tipan. So, titingnan po natin ang lumang tipan. Dito po natin makikilala kung totoo ang sinasabi. John 15:15, pakibasa po. Dito na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan,
sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Kaibigan. Pansinin nyo ha, salitang kaibigan. Pag kaibigan mo siya, di ba nagtitiwala ka sa kaibigan mo? Nagko-confide ka sa kanya. Even mga secrets of secret mo, sinasabi mo sa kaibigan mo. Kung totoo kang kaibigan, kahit magkagalit na kayo, mananatiling lihim pa rin ang lihim. Amen? That is friend. Yan po yung kaibigan. Yan ang Diyos po natin. Kaya nga, may awit tayo, di ba? Sa Diyos mo sabihin ang problema mo. Pag sinabi mo sa tao, pwede kang i-chismis ng mga tao. Kaya sa Diyos mo sabihin ang problema mo. At eto pa ang pangwakas, mga kapatid. Tinawag tayong mga anak. Mga anak ng Diyos. 1 John 3:1. Dito po tayo magtatapos. Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito, hindi tayo kinikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Amen. So yun po yung dahilan kung bakit hindi ka sikat, hindi ka pinag-uusapan. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Kung hindi nila kilala ang Diyos, hindi rin nila kilala ang mga anak ng Diyos. Amen! Maliwanag ang sabi dyan, behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Mga anak ng Diyos. Amen. Hindi ka ba proud na maging anak ng Diyos? I am proud to be called children of God. Amen. Mahirap man ako, pero ang totoo, anak tayo ng Diyos. The prince and the cloth of the body, the cover. Prinsipe ka, pero ang kasuotan mo, pulutin. Ganun tayo. Prinsipe tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Siya ang hari, tayo ay mga prinsipe, mga prinsesa. Huwag kayong malungkot. Dahil ang ating amang nasa langit, malapit na bumalik. Amen. Tumayo po tayo lahat.